So hello guys, so the topic today is about linear equation of order 1 or the linear differential equation, linear DE. So this topic is under to the differential equations. So ganito lang yan guys. So first, you need first linear in y. Yung linear in y, ganito yung format niya. dy over dx plus y p of x equals to q of x, wherein the p of x, q of x are the function of x alone, in which dapat sa when it comes to q of x, this q of x is in terms of x, while the p of x is in terms of x only. And also, the IF, meaning the integrating factors, is equal sa, ganito yung symbol niya. Then, x is equals to e raised to integral of px dx. And the general form when it comes to linear in x is dx over dy plus xpy is equals to q of y, wherein the p of y is a wherein the p of y and q of y are function of y alone, in which q of y and p of y are in terms of y only, while the integrating factors is equal sa integral of p of y dy. So, gets ba guys? So, first, so how to solve a linear DE? So, pag solve ng linear DE, you need to form the equation in this gener general form, which is dy dx plus y px equals to q of x, and also the dx, in which when it comes to linear in y, dapat y to. When it comes to linear in x, ito yung mga palatandaan yung nasa taas. And when it comes to linear of x guys, dapat x din yung nandito, and y with the function of x and p of y. So, when it comes to linear of y, yung dito niya, yung q of x niya is yung kabaligtaran niya, which is x. And when it comes to linear in x, yung kabaligtaran niya sa q of y, which is y. So, I think yun lang guys. Then, tatandaan. So, wait, mamaya na natin sabihin. Continue tayo sa ating first problem para mas ma-appreciate nyo. So, please guys, sulat nyo muna to sa papel bago tayo mag-proceed sa sample number 1 para hindi na tayo mag-scroll up and scroll down. Medyo magulo pag scroll up and scroll down. So, sulat na to sa bond paper. Gets? So, solve tayo for our first problem. So, the x raised to 5 plus 3y dx minus x dy. So, pag ganito guys, ang una nating gagawin is pipili natin yung pinakamadali. Ano yung pinakamadali? Di ba ito? Which is dy. So, before natin palang gawin yun guys, so may mga iba't ibang klase tayo ng solution to solve a differential equation. First, yung variable separable. Ano pa ba? Homogeneous, DE. Ano pa kasing isa guys? Exact, DE. Then, eto, linear DE. Meron pa ba? Variable separable. Homogeneous. Exact. Then, linear. Yun lang. Tapos yung isa yung Bernoullis. Next time natin, ano yun, introduce. Pero sa pagkakalam ko, ito pala yung mga na-discuss ko, di ba guys? So, kung mayroon man kulang, so, pag-iano na lang. So, first, how to identify what kind of solution to be used. So, when it comes to this kind of problem, guys, so, titignan nyo muna if variable separable ba yan. So, makikita nyo naman, itong equation na to, hindi ito variable separable. Napakahirap i-separate yan. Hindi mo yan masiseparate. Dx all over x yan, di ba? Minus dy, x, 5 minus 3y. So, hindi yan variable separable. Meron kasi siyang x sa dy. So, hindi siya variable separable. Ibig sabihin nun, wag mong gagamitin yung solution sa variable separable. Next, homogeneous ba to? Meron siyang degree na 1, ito 5. So, hindi siya homogeneous. Homogeneous they have the same degree sa lahat. Di ba? Oh, next. Oh.
Di siya homogeneous. Exact pa to. O sige, try natin exact. So, m. Ano yung m natin with respect to y, di ba? Yung m natin, x raised to 5 plus 3y. So, with respect to y, 0 plus 3. So, 3 daw yung sa m natin. O, tingnan natin sa n with respect to x dy. So, negative x. So, partial derivative with respect to x. So, negative 1. Sorry. So, ano yung sagot guys? Is 1. So, exact ba yan? Hindi sila. Hindi sila tumugma sa isa't isa. So, ibig sabihin, hindi siya exact DE. So, wag mong gagawin yung solution na exact. So, ganun yung pag-trial and error sa isang solution. Pero kung magaling ka na, nakasolve ka na ng 1,000 tanong, so, kahit lock spam lang, guys, kayang-kaya yan. So, halimbawa, ito. Ito, alam natin na linear DE ito. Kasi, topic natin to. Linear DE. O, first, anong gagawin mo, guys? So, when it comes sa ganitong solution, guys, first, gagawin natin siyang format of dy over dx plus y p of x is equals to q of x, diba guys? Since dy yung gagamitin natin kasi ito yung pinamadali which is dy over dx na nun siya. Matik. Pag madali yung dx, so dx over dy. So first, paano yan? Gagawa tayo dito ng mga kakaibang trial and error. So try natin to. Wait, tayo mabura. Ba't tayo mabura guys? Wait lang, nag-loading. What if yung dx ay yung x dy, try lang natin, no? Lipat natin. Tatry lang natin kasi gusto ko matuto kayo kung paano tamang pag-trial and error. So, magta-try tayo. Is equals to x dy. Nilipat ko lang, so mag-change sign na siya. O, next, paano naman to? Divide tayo ng dx. Ito, dx. So ito, gusto natin tanggalin to kasi sa format natin dy over dx lang. Wala namang x nakalagay. So, tanggalin natin yung x. Paano natin tatanggalin? Divide tayo ng x sa kabilaan. O, katapos niyan, ano gagawin? Cancel to, cancel. Cancel din to, cancel. Ano natira? O, dy over dx is equals sa x raised to 5 plus 3y all over x. Yung x pwede natin separate 1 by 1. So, separate lang natin. Sineparate ko lang guys. X yan, di ba? X. So, from the loss of exponent, pag ganyan, ano mangyari? Yung exponent mag-minus. So, x5. So, x4 na lang yan to. O, ano napansin nyo guys? Plus to, no? Ayusin ko lang yung pagkakasulat. O, ano napansin nyo guys? Ay, wait. Pakita natin yung format natin para hindi kayo malito. O, pagmasdan nyo, yung dy over dx check na. Itong yp of x, saan natin ito kukunin? Dito. Kasi, itong y, pwede natin siyang ilabas. Y, 3 all over x. When it ganito na siya, oh. Wait, naglo-loading. Ay, ang hirap palitan ng ballpen, guys. Naglo-loading. Ito, pagmasdan nyo to, guys, yung y. Ito yung y. With the function of x only. So, makikita mo, x alone. So, x lang siya. So, alone. So, ibig sabihin yan, oh, wait, burahin lang natin. Oh, proceed tayo. Ano ibig sabihin yan, guys? Yung dy over dx, ito yan. Kinapi ko lang. Ito yung equals, di ba? Equals to. Equals sa, lipat lang natin sa kabila to. Minus y, 3 all over x. Ito, tsaka to, magkapares lang. Inalis ko lang yung y, inusog ko lang. So, naka-equate siya sa x raised to 4. Ano napansin nyo? Tugma na sila, di ba? Ito yan. Check. Ito yung yp of x. Check. Ito yung q of x. Q of x, ito. So, ano yung susunod? So, identify natin. P of x and Q of x. Yung Q of x, matik, ito. Ano yung P of x?
3 all over x. Hindi siya 3 all over x. Minus. May negative siya, di ba? So, dito yung negative nun. Papasok mo yung negative. Tapos ito magiging positive. Based from our general form. Tingnan yung general form natin, guys. Hirap magpalit ng ballpen. Oh, positive, di ba? Oh, positive. So, positive dapat. Tapos yung P of X pwede siya negative or positive. So, if kanina negative to, tas ito yung positive. So, gusto natin mangyari, yung positive is nandito siya. Tas yung negative dito siya. Pinasok ko lang. I hope na gets, guys. Basta tatandaan palagi yung positive yung Y. Then yung P of X is pwede negative or positive. Pati yung Q of X. Depende sa trip nyo. Oh. Tapos yan, anong gagawin? Doon na tayo kukuha ng integrating factor. So, e raised to P of X. D of X. So, tatandaan. Ito ay what? Linear in Y. In Y. So, tingnan natin to. Oh, linear in Y. So, ito yung gagamitin natin. Yan. Tapos, ito yung gagamitin natin integrating factor. E raised to P integral of Px dx. So, ito yan. I hope na gets na, guys. So, sabi ko nila, sulat nyo yan sa bond paper para hindi na tayo mag-scroll up. Oh, paano na? Integrating factor of e raised to, ano yung P of X natin? Ito yan, di ba? So, yung negative labas ko na. Tsaka yung 3. So, dx all over x. Baka malito kayo, guys. Ganito lang yun, no? 3 all over x dx. Since constant, isama ko na itong negative sa labas. So, gets. O, saan na tayo? E raised to negative 3. Integral of this is ln of x. O, ano yung susunod? E raised to ln of x raised to negative 3 from the natural logarithmic. So, magka-cancel na to. Yung number sa harap, coefficient, pwedeng gawing exponent from natural logarithm. So, cancel to. Ang natira is x raised to negative 3, in which x raised to negative 3 can be formed as x is 1 over x cubed from the laws of exponent. Yun, guys. I hope naiintindihan yun, guys. Pang high school topic yun. So, second year na tayo. Differential equation na to. Sa tingin ko, alam nyo na yun. Oh, saan na tayo? Oh, yan. So, ano yung susunod, guys? Ay, hindi ko yata nalagay yung formula. Hindi ko nga nalagay. Sorry. So, yung formula sa linear in y is y p of x is equals sa integral of q of x, integrating factor of dx. And then, while sa linear of x, integral of y is equals sa integral of q of y, p of y, dy. So, yan yung mga formula nila. Di ba, kanina nakuha natin yung integrating factor. So, meron na tayong q of x, meron na tayong integrating factor. Ang gagawin is plug and play. So, linear in y tayo, di ba? So, ito yung gagamitin nating formula. Hindi ko pala nalagay yung formula. Y, q of x is equals sa integral of q of x. So, hindi siya p. It is an integrating factor of dx plus c. Oh, wait lang. Ayaw matanggal tong ballpen. So, hirap magpalit ng ballpen, boy. Yan, basta may plus c yan. Oh, proceed tayo sa baba. Oh, hirap magpalit ng ballpen, guys. Sorry. Ano yung y? Copy lang yung y. Copy palagi yan. Tsaka yung sa linear of x, linear in y, palaging copy nandito. Ano to? Ano yung value nito? Ito yun, di ba? Equals sa integral of, ano yung q of x natin? Q of x, ito. X raised to 4. Ito yan.
Integrating factor, 1 over x cube. Ito yan, integrating factor. Ito yung value niya, di ba? So, plug and play lang to guys. Sana naintindihan. Plug and play lang. Literal na plug and play guys. So, cancel to. Cancel. May matitirang isa. Y all over x cube integral of x dx plus c. O, y over x cube integral of this is x squared all over 2 plus c. So, pwede na yung sagot. And to simplify pa, para mas maganda, walang fraction. So, multiply both sides tayo ng LCD which is 2 and x cube. So, divide mo lang siya dito, matitira yung 2 times mo sa y. So, 2y. I hope na gets na yun guys. So, ito, divide mo siya dito, matatanggal yung 2. Matitira is x cube tsaka x squared. So, x raised to 5 plus 2. Ito, times mo na lang siya dito. 2c x cube. In which 2c is still constant. So, cx cube plus x raised to 5 is equals to 2y. Gets guys? So, I hope na gets. So, this will be our final answer for that problem. So, gets. So, proceed tayo sa number 2. Number 2 tayo guys. So, wait. Titingin tayo ng linear in x. Ay, wait. Puro linear in y to ah. Wait lang. O sige, proceed muna tayo sa linear in y. Wala akong makitang linear in x eh. Madalas kasi nagagamit dito linear in y eh. So, number 2. Y prime x minus 2y. So, note that the y prime is also equal sa dy all over dx, di ba? So, dy all over dx equals sa x minus 2y. Napakadali lang nito, guys. So, matik, ano to? Linear in y. So, linear in y. So, dy over dx, di ba linear in y yan? Since y yung nasa taas, pag dx over dy, yung ano yung katabi niya, so x siya, linear in x. So, linear in y to, since y nga. dy over dx. Ano kasi yung format ng linear in y? Yung sinabi ko kanina, sulat nyo sa papel nyo. Plus y p of x equals to q of x yan, di ba? Sulat nyo sa papel yan, guys, para hindi na ako mag-scroll up. So, eto, lipat mo sa kabila, may equal sign yan dyan, mag-even sign niya, plus 2y is equals to x. In which dy all over dx plus yung y, ano yung y? Eto yung y. Tapos ano yung p of x? P of x natin, yun yung 2. Then x, yung q of x natin, yun yung x. Gets naman. O, p of x equals sa 2. Ano yung q of x? Equals sa x. So, integrating factor of y p of x. So, integrating factor of x is equals to integral of px dx. So, I hope na intindihan yan guys. So, yung sinabi ko kanina, sulat nyo sa papel. So, p of x, substitute lang, which is 2. Yung 2, labas ko na. Dito yan, di ba? So, pag constant, lalabas lang siya. So, nandito na siya. Gets naman yun, no, guys? So, 2. P of x, so dx na lang yan. Integrating factor is equals to e raised to 2x. Gets? So, mayroon na tayong integrating factor. Ano yung susunod? Plug and play na lang. Y, p of x, integral of q of x, p of integrating factor of x dx plus c. Yan yung formula, di ba? Sa linear in y. Ito yun, no? Pakita ko lang, baka malito kayo. Yung huli ko nilagay. Nakalimutan ko kanina, guys. Sorry. Yan yun, no? Gets. Oh, next. Zoom out lang tayo ng konti. Y. Ano yung p of x? E raised to 2x. Integral of, ano yung q of x, guys? X. X lang, di ba? Ayun, no? X. P of x. Ito yun. Dx plus c. Oh, paano yan? Kung makikita nyo, ito ay hindi pwedeng u substitution. Yung u natin, 2x, tas du natin is 2dx, di ba? So, hindi siya nakuha, which is wala namang 2 dito, and wala rin siyang x to.
So, hindi pwedeng use substitution. Ang pwede dyan is IBP, integration by blood pressure. O, integration by parts. U, V minus integral of V du. Liate. Liate means, ano yung L? Logarithmic, inverse, algebraic, trigo, exponential. So, ano yung nauna? Algebraic, di ba? Algebraic natin, x. So, ibig sabihin, yung u natin is x, tapos yung du natin is dx. Ano yung dv? Yun yung hindi nakuha, which is e raised to 2x dx. So, recall yan. Meron akong video na integration by blood pressure. So, 1 half e raised to 2x. So, u, 2x du is 2, then dx, di ba? Tama? Gets? So, gets? So, katapos niyan is ano? Substitute lang natin yan. So, u, ano yung u natin? X. Ano yung v natin? 1 half e raised to 2x minus integral of v du is dx. X, 1 half of x e raised to 2x minus 1 half to e raised to 2x dx. So, I think ito ay 1/4. Mano-mano lang yan guys. Check na lang natin mamaya kung may mali. Minano-mano ko na lang. So, yan yung integration by parts niyan. So, multiply lang tayo ng 4 para poging tignan. Kasi, yung pinaka-ano niyan is 4. 2 simplify pa. So, magiging 2 yan. Yung 4, magiging 4 to. So, 4 over 2 is 2x. 2x minus e raised to 2x plus 4c is still constant. So, c lang. ub minus integral of vd. So, tama. So, try natin yung di method. Paano ba yung di method, guys? Ito, dito na lang. Di method. So, di method, yung d natin yung di-differentiate, yung i yung integrate. So, differentiate natin dyan yung unang napili, which is u natin yun, yung x. In positive. Ito alternate lang. Palagi yung una yung positive, negative, positive. Yung difference, derivative nito is 1. Tapos derivative niya ulit 0. Pag nag-0 na, stop ka na. Tapos e raised to 2x, e raised to 2x. Integral nito, ano ba yung integral niyan guys? 1 up, di ba? 2x. Tapos integral pa nito, ano? 1/4. Integrate mo pa ulit to guys. So, 1/4 na yan. E raised to 2x. U sub lang yan, U sub. Yung U mo nun, 2x. Tapos du mo is 2dx. Which is, divide mo lang ng 2. Cancel, cancel. Du all over 2 is equals to 1 dx nun. So, gano'n lang siya guys. So, kataas niyan, sorry kung pinagkasya ko dito, ganito yung pag-multiply, naka-diagonal. So, x times 1 half e raised to 2x is 1 half x e raised to 2x. And then, negative 1 times daw natin sa 1/4 e raised to positive 2x minus 1/4 e raised to positive 2x. Oh, tapos, ano yan, to simplify further is multiply tayo ng 4. So, 2x e raised to 2x minus e raised to 2x. So, plus c ka lang nun sa dulo. Depende sa trip mo. So, ano nakita nyo? Ito, 2x e raised to 2x minus e raised to 2x. So, ito yan, same lang. So, depende sa inyo kung di method or ub minus the integral of v du. Gets, gets? O, sana tayo? Dito na tayo, di ba? So, copy ko muna to. Y e raised to 2x equals sa, ano yan? Integral daw nito. Ano integral nito? Yun yung in-IBP natin, which is 2x e raised to 2x minus e raised to 2x. Gets? So, copy lang yung plus c. I hope na gets. Gets naman guys. So, wait. Let me double check. So, na yun. For y
May nanap ako. Baka may mali ako. Sayang naman yung explanation ko, guys. Oh, yun. Saan? Ito. Yung pag-multiply ng 4, guys, wait lang. Saan? Ba tayo mabura? Yung pag-multiply ng 4 dito, guys, magandang gawin sa dulo na lang para safe. Kasi pagdating sa integration, di ba, hindi naman tayo nagaganon. So, 1 up, e raised to 2x minus 1/4 e raised to 2x plus c. So, ito yung IBP ng ito. IBP niya ito. So, hindi dito sa DI method natin, wag na tayo mag-multiply ng by 4. Gawin na lang natin sa dulo para mas magandang tignan or play safe lang. Kumbaga, kasi pagdating sa integration, di ba, hindi man tayo nagsisimplify. So, anong gagawin natin yan? So, yung ito, yun yung IBP niya, di ba? So, wait lang. Purahin lang natin. To simplify na lang, guys, sa dulo na lang natin lahat gawin. So, 1 up x e raised to 2x minus 1/4 e raised to 2x plus c. Yan, di ba? Ito yung IBP niya. Nito. Ito. Yan. So, anong gagawin dyan? To simplify, dyan na lang tayo mag-multiply by 4 para lahat. Gets pa? So, 2x e raised to 2x minus e raised to 2x plus c. Gets? So, para mas ma-simplify natin lahat, so sa dulo tayo mag-simplify which is magkano ng 4. Hindi lagi 4 yun ha, guys. Depende sa numero nyo yun ha. So, kung pwede pang simplify na lang sa dulo para lahat is masasakop niya. Kasi when it comes to integration, guys, ito lang yung pinakasagot, di ba? Hindi na tayo nagsisimplify, di ba? So, nagkamali ako, sorry. Pero, na-comeback naman. O, bounce back ulit. Paano na to? To simplify, ano? Multiply tayo both sides by what? To cancel the e raised to 2x, ano? To simplify lang naman yan. Pero pwede na sagot yan. Pero to simplify, multiply tayo ng e raised to negative 2x. Kasi pag times natin dyan, 2x minus negative 2x from the lowest of exponent, di ba multiplication to? So from the lowest exponent, so magka-cancel lang to. So 0. So mawawala na yung 4 e raised to 2x. Diyan mawawala na yan, di ba? Tsaka dito, minus dito naman, ano mangyari? Magiging 1 plus, ito naman, madadagdagan ng c e raised to negative 2x. So this will be the final answer for this problem. So ulitin ko, simplify na lang tayo ng IBP pag nasulpak na natin siya dito. So gets, para hindi na tayo kamali. At sure ball, guys. I hope na gets, guys. No, guys, huwag kakalimutan yun. Kamali lang ako. Time check, 2:00 na madaling araw. So, talagang sagaran lang, guys. So, medyo nagkamali lang ako doon. Pero, na-clarify din natin. O, saan na tayo? Number 3. Wait lang. Tingin lang ako ng dx, guys. Wala tayong dx ko dito eh. Or wala akong dx. May dx ba ako dito, guys? So, sige. Ito, may nakita akong dx. Wala pa itong solution. Bahala na si Batman. So, 2y, y squared minus x dy is equal sa dx. So, game. So, yung pinakamadali, ito, somatic, dx over dy yan. So, 2y, y squared. Di ko napapakita yung pinag-divide natin ng dy, no? Tsaka dy. Kasi gets nyo naman yun, dx over dy na to. So, ito, distribute mo isa-isa. So, 2y cubed minus 2xy
is equals to dx all over dy. So, to obtain the general solution, general form, dx over dy plus x p of y, di ba? Is equals to q of y. Gets? So, tingin ko na gets yun, guys. Yan yung pinaka-general form niya, di ba? So, saan galing yan? Dito yan. So, ulit yung pinakita ko, sinabi ko sumusulat nyo na. Ito yan, oh. So, sa pag-isulat na yan, tandaan, linear in x tayo. Linear in x. So, eto. Ano susunod? Since nandito na yan, positive na yan, ito na lang lilipat natin sa kabila. Dx over dy, positive na yun, yung 2xy is equals to 2y cube. Lilipat ko lang now, guys. Oh, sana tayo? Yung y, pwede natin itutok. X pala tayo, sorry. So, yung x dito yan. Ay, sige, rewrite na lang natin. Plus yung x, ito yan. Tapos yung p of y, yun yung 2y. Since ito yan, di ba? Tingnan nyo sa taas, itong binibilog ko. So, x, ito yan. And then p of y, ito. So, saan na tayo? 2y cube. Oh, paano na to? P of y is 2y. Q of y is equals to 2y cube. Oh, paano na? Yun yung x, y is equals to the integral of p of y, q of y, dy plus c. Which is the integrating factor of y is unknown pa. So, solve natin. P of y, dy. So, integrating factor of y is equals to e. Ano yung p of y natin? Substitute mo lang to. Yun o. 2y dy. So, y, e, yun. 2 lalabas ko na since constants, y dy. So, y squared, integrate lang natin yan. Magiging y squared. E raised to 2, y squared all over 2, which cancels to. So, yung natira, e raised to y squared, diba? So, that's the integrating factor of y. So, ano gagawin? Yung x, wait, ba tayo masulat? Wait lang, ayaw magsulat, guys. Naglo-loading na naman. Wait lang, naglo-loading. Ito yung x. X, copy lang yan. Ito yung integrating factor of y. Ito yan. Integral, susulat mo lang yan. Yung p of y natin, ano? 2y. So, yung q of y, oops, not q of y. It is, q of y pala, sorry. From the base, from our formula, ito yan, q of y, p of y, dy plus c. dy plus c. So, plug and play na lang yan. So, saan natin susulat? Dito na lang. Wait, zoom out natin. Yan. X. Copy the x. Integrating factor of y is e raised to y squared. Ito yan. Integral. P of y. Ano yung P of y natin? 2y. 2y. Ano yung Q of y? Negative 2y cube. dy plus c. X e raised to y squared. Negative 4. 2 times 2 is negative. With the negative is y. So, y to. So, naka-cube. So, y raised to 4 dy plus c. Gets? So, next is yung paano? 2y squared. Sana yun? Wait, nagwa-white guys. Nagwa-white bro. Sana yung formula natin? Hirap guys, naglalag eh. Ito.
Ayan o. Naglalag kapatid. Ayaw magsulat. Ito. Q of y and integrating factor of y. Gets guys? So, doon lang ako nagkamali ng pagsulat sa formula. I hope na gets guys. So, game bounce back. Nadali ako doon ah. Pangit kasi ng sulat eh, no? Zoom out tayo. Ito. Linisin lang natin to. Ito lang naman. Papalitan ko lang ng yung value guys. Don't worry. So, di ba ganito yan? Wait, rewrite natin yung formula. X integrating factor of y equals sa integrating of q of y. Integrating factor of y and dy plus c. Gets? So, I hope na gets. So, next is what? Substitution lang tayo. X, eto yan. Integrating factor of y, e raised to y squared. So, q of y, ano yung q of y natin? Nasaan na yung q of y? Negative 2y cube, di ba? Gets? Oops, not negative equals to. It is 2y cube. Positive siya. 2y cube. And, dito na tayo. Integrating factor of y. Ano? Is e raised to y squared. And dy plus c. Gets naman. I hope na gets guys. So next, ano? X e raised to y squared is equals sa 2. Ilabas ko na yung 2. Y cube e raised to y squared dy plus c. Eto, paano to? Yung u, y squared. Yun yung pinaka-u natin. Pag dinerivative mo to, 2y dy. So wala siyang ma-obtain. So anong gagawin natin nun? Is what? Simplify natin integration natin. Ito yung parang algebraic substitution from the integral calculus. O, game. X e raised to y squared is equals to 2. Ano to? Diba u na lang yan. Copy the y. So, y copy. Then e raised to y squared copy dy plus c. Note that e raised to y squared is u yan, di ba? So, palta lang natin. U. In which u natin daw is y squared. Ano yung derivative nito? 2y dy. So, yung 2, balik natin kasi may na-obtain tayong 2y dy. So, balik lang natin yung 2 dito. X e raised to y squared is equals sa integral of 2, ito yung 2, y dy. Ang total niyan is du. So, u e u du plus c. I hope na gets. So, ito ay IBP. So, di na lang tayo. Di natin ma-integrate yan using yung substitution. So, di. So, yung differentiate natin yung u. Differential nito is 1, 0. So, integral ng EU is EU pa rin, with the sign of positive, negative, positive. Then, diagonal, U, EU minus EU. So, the IBP of this is this one. Oops, sorry. Yan, naglag na naman guys. Hirap pumindot. Ayan. Oh, ayaw magpura. Patay tayo dyan, parts. Pagod na rin kasi po eh. Oh, U, E, U minus E, U plus C. So, backsub lang tayo. Ano yung U natin?
y squared. Y squared minus e raised to y squared plus c. So, gets ba? So, pwede na yung sagot. Pero kung gusto mo pang i-simplify, yung ginawa natin kanina. Yung pag-IBP, di ba guys, sinabi ko kanina, huwag nyo agad i-simplify pag na-IBP nyo na. Sa dulo nyo na simplify. Katulad nito, pag nalagay natin sa lahat formula, simplify na natin. Paano natin si-simplify yan? By simply multiplying a 1 over e raised to y squared. Pag ito, tinimes natin dito, magka-cancel lang yung y squared. Natira is x. Ganon dito, magka-cancel din yung y squared. So, natira is y squared. Kaso dito, pare sila. So, negative 1 lang yan. And number, divide lang sa itself is 1 lang yun, di ba guys? Plus c over e raised to y squared. Or, balik natin sa taas to, magiging e raised to negative y squared. So, gets ba? Yung ganun guys sa algebra yun, di ba guys? Yung pag-manipulate ng negative. So, this will be the final answer for that problem guys. So, wait, tingin pa tayo sa pang problem. Tignan natin itong try ko. Wait, let me see. Okay, sige. Try ko. Try ko. Ano number to? 3. Last problem tayo. Yo, magsulat, bro. 1 plus cosine of x y prime is equal sa sine of x. Aba pa naman ito. So, yan. So, yung y prime expand lang natin. Gawin lang natin dy over dx equals sa sine of x plus sine of x cosine of x minus y. So, gets? So, next, paano natin tatargetin to? So, since may dy over dx na tayo, so linear in y na yan. So, divide lang tayo ng 1 over cosine x. So, napupunta na yung 1 over cosine x dito, di ba? Kasi nag-divide tayo both sides ng 1 over cosine of x. So, cancel to. Tsaka dito din, divide tayo. So, nandito na yung 1 over 1 plus cosine x. So, 1910 naman yun. So, sine of x, then sine of x, 1 plus cosine of x. Nag-factor out lang ako ng sine of x minus y. To simplify lang guys. Nag-factor out lang ako. Wala naman nag-iba, no? So, distribute mo lang to sa loob. Babalik lang tayo dito. Gets? So, eto nyan. Sine of x times mo lang dito. Magiging sine squared. 1 plus cosine of x minus y. Saan tayo? 1 plus cosine of x. Gets? So, I hope na gets. So, paano na to? Balik lang tayo natin sa loob to. dy over dx sine squared of x all over 1 plus cosine of x. Then ito, mag-separate natin 1 by 1 yung fraction niya minus y sine squared of x 1 plus cosine of x. So, ano nakita nyo? Balik lang natin dito yan. So, dy all over dx plus y sine squared of x and 1 plus cosine of x equals sa sine squared of x 1 plus cosine of x, in which this is equal sa y p of x, diba? So, yung y, baba ko lang dito. Ayan na naman. Ayaw na naman.
inayos ko lang yung y. O yan. Gets naman yan, no? Inayos ko lang. Ginawa ko lang in the form of dy over dx plus y p of x equals to q of x. Yung p of x natin is sine squared of x over 1 plus cosine of x, di ba? Gets? That's the ang tawag dito, p of x, boy. Wait. Saan na? Ito. Tama. So, itong sin y of x times ko lang dito sa magiging sine squared. So, itong sin of x times ko lang dito. So, negative y sin of x. So, wait lang. Wala tong 2. So, dito na yan. So, sine squared of x minus y sin of x. Yan. Nalagyan lang ng square. So, matatanggal lang tong 2. Matatanggal lang yung 2 dito. So, sorry. So, wala na to. Then, yung q of x natin, guys. Yung q of x natin, yan yung mayroong sine squared. Sine squared of x. Gets? Wait tayo mga bro. Wait lang, check ko lang. May kamali yata ulit ako. Sine squared of x. Ayan, tama lang. So, eto yan, di ba? Kulang lang ng 1 plus cosine of x yan. Kamali lang. So, makakancel na yan. Tapos eto, separate lang natin. So, eto yan, di ba? Gets. I hope na gets. Sorry, nagkamali guys. Literal na lito lang talaga. Inantok na kasi. Alas 12 na eh. Ay, alas 2 na eh. O, yan. Gets. O, game lang. Nagets naman. Yung nagkamali ako. Yung pag-distribute. So, explain ko lang ulit. So, linisin ko lang guys. Oops. Yan. Linisin lang natin. Yan. Gets. O, yan. Eto, madidistribute siya. Eto yan, sine squared. Tas, katapos eto sine na to, madidistribute naman siya dito. So, eto na yan. So, tapos niyan is what? Separate lang natin itong 1 plus cosine x dito sa tigi-isa. Yan. I think malinaw na ngayon. Nilinis ko lang, pangit ng sulat eh. No? O, yan. Katapos na separate to, eto na yan. So, magka-cancel na to. Tas minus yan, minus. Meron yan minus. Ito yan minus. Ito naman, separate natin siya dito. Ito yan. So, katapos niyan, ito, lilipat natin itong buong ito. Kasi gusto nating ma-obtain yung value na to. Yp of x. Ito yung y natin. Ito yung p of x. Tapos ito yung q of x. Oh, goods. So, y.
So, katapos dyan, sulat lang natin yung formula na integral of q of x v of x dx plus c, in which integrating factor with respect sa x, paano yung formula niyan? E p of x dx, di ba? Plus c. Ano tatandaan nyo? Linear in y. So, check natin, linear in y to. Yung pinakita ko kanina. Hirap guys, nagkukulay puti kasi yung screen natin Daan-daan lang. Ito. Linear in y. So, integrating factor niya, ito. Tapos ito yung pinaka-general niya. Gets. So, proceed tayo sa baba. So, integrating factor of x, e raised to integral of sine of x and 1 plus cosine of x. Gets. So, dx. So, usab lang yan. Yung u natin, 1 plus cosine of x. Du nito is negative sine of x dx, di ba? So, in which sine of x dx is equals lang sa negative du. Integrating factor of x, e raised to, negative labas ko na, du all over u, or ln of u. E raised to negative ln of u. U natin is 1 plus cosine of x, which is negative. Pwede lagay natin sa harap, magiging negative 1 yan, di ba? E raised to ln 1 plus cosine of x, negative 1. Cancel. Ano mangyayari dun sa negative 1? 1 plus cosine of x, negative 1. To get a positive of this is 1 all over 1 plus cosine of x, di ba? Gets? So, substitute lang tayo niyan. Yung y, copy. Meron na tayo nito. Meron na tayong q of x. Meron pa tayong integrating factor. So, substitute na lang. So, y. So, p of x is what? Integrating factor of x is 1 plus cosine of x. So, equals sa integral of q of x. Ano yung q of x natin? Wait tayo mga. Eto. So, q of x natin is what? Sine squared of x. And then, ano pa? P of x. 1 plus, oops, sorry. It is 1 over. Oh, wait lang. Ayaw magpalit. Uy. Paano ba to? Ba tayo magpalit? 1 over 1 plus cosine of x. That's the integrating factor. So, ano mangyari dyan, guys? So, eto, pwede natin itong expand by 1 minus cosine squared x from the Pythagorean identity. So, paano yan? Eto is maiiwan. Eto ililipat natin. Yung sine squared x daw is 1 minus cosine squared of x. So, waltang ko lang. Eto, multiply ko na sa taas. Siguro sa integral ng 1 minus cosine squared of x. Eto yan. Ito yan, 1 minus cosine squared of x, 1 plus cosine of x dx plus c. So, ano pa yung nakita nyo, guys? This is a difference of square. X squared minus 1, ganun din yung 1 minus cosine squared of x. This is a perfect square. This is also a perfect square. This is a perfect square. And this is also a perfect square. Cosine squared x yan, di ba? So, ibig sabihin, it is a difference of square. 1 plus cosine of x equals sa 1 plus cosine of x. So, difference of square, hatiin lang yan. Isang positive, isang negative. Cosine of x. All over 1 plus cosine of x dx plus c. Gets? So, wag na natin palitan yung ballpen para hindi mag-lag. So, cancel to. Cancel.
cosine of x, integral siya ng 1 minus cosine of x dx plus 3. So, y all over 1 plus cosine of x equals sa integral. Separate lang to isa-isa. Dx minus cosine of x dx plus c. y1 plus cosine of x, the integral of this is x minus the integral of this is sine of x plus c. So, I hope na-gets. So, to simplify this, guys, pwede lang tayo mag-cross multiply. So, y, ganito kasi pagkakasulat niyan eh. X minus sine of x, di ba? Plus c. Cross multiply lang. Pangit lang yung sulat ko. So, 1 plus cosine of x and x minus sine of x plus c. So, this is the final answer for this problem, guys. So, I hope na-gets. Medyo nagkalito-lito lang dun sa kanina. Wala na eh. Sabog na kasi guys. Alas 2 na eh. Sana yun. Explain ko lang ulit para hindi lang malito ulit. Oh, ayaw na naman. Uy, ang tindi parts. Yan. Etong sine of x, eto yan. Since may sine of x dito, may sine of x to, pinactor out ko lang. And it's pag binalik mo yan sa loob, makukuha mo lang din to. And then, sine of x, didistribute ko lang yan to, isa-isa. Ka-distribute, magiging sine squared x to. Ka-distribute naman dito, magiging negative y sine of x. Then, to simplify this, guys, separate natin yung denominator, which is 1 plus cosine x, 1 plus cosine x. So, tig-isa silang 1 plus cosine x. So, magka-cancel to, magka-cancel dito. Natira is sine squared of x. Ito yan. Kaso ito ay negative, lipat natin sa kabila, magiging positive, which is na-obtain natin yung y, p of x. Ito yung y, ito yung p of x. Gets na. So, equal sa sine squared of x. I hope na gets. P of x natin yung nasa loob. Q of x yung nasa labas. So, yung formula natin is y, p of x, integral of q of x, p of x plus c, dx plus c. So, ito yung pinaka-formula. Now, guys, nagkamali ako kanina. Di ba nasulat ko yata kanina, q of x, p of x yata yun, plus c, imbis na integrating factor na ng x, guys. So, yun lang. Nagkamali tayo doon kanina. And then, last, clarify ko lang to para hindi kayo malito. Sana yun. Ito, yung pag-IBP. To simplify this, guys, huwag mo na kayo magsisimplify dito since in-integrate mo lang pala. Magsisimplify tayo sa dulo, which is yung na-substitute na siya sa y, p of x, integral of q of x, p of x dx plus c. Dito ka magsisimplify pag na-substitute na, which is, eto yan. Na-substitute na, di ba? Dito tayo mag-multiply by 4. Kung magsisimplify dito wag. Ulitin ko, wag. Nagkamali lang ako. Kasi nakalimutan ko. Hindi ko lang napansin kagad, guys. So, wag na wag, guys, baka magkamali kayo. Magkamali kayo sa exam nyo. Masisiro kayo. So, gets, guys? So, yun lang, guys. Clarify lang natin. For the last one is the formulas. Linear in y, dy over dx, linear in x, dx over dy. So, yung x nasa labas, p of y and q of y are alone in terms of y and x only. So, integrating factor of x is p of x. And then, ito rin. And then, ito yung formula. No, guys, p of x yun, no, ay integrating factor of x, integrating factor of y. Kanina, nasulat ko p of y, di ba? So, mali yun, mali. So, integrating factor of y, integrating factor of x. Gets? So, sorry sa mga namali ko kanina, pero at least nabawi ko naman. So, that's all, guys. And kinlarify ko palalo. So, that's all, guys. See you. God bless and good luck. Thank you for watching.